Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Libra mula November 16 to 30? Hindi po pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, di ba para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative, depende sa kung anong mapipick up po ang energy. Pwede rin naman na panoorin nyo rin ang inyong sun, moon, at rising sign. Kasi who knows, baka isa doon ay mag-resonate na sa inyo. At ito nga pala, kung hindi man mag-resonate sa inyo to, i-adjust nyo na lang ang video, hanapin nyo to. Kung hindi po rin dito na ito ang last day. Madumi. Sana ito na lang ang napunta dito. Ito ang nandun. Well, ang dating sa akin, unang pumasok sa isip ko ay magkakaroon ng parang plano. Klaro na yun eh, na ito ang gagawin sa 2 weeks na to. Okay? Maaaring mag-travel ng iba sa inyo o ewan ko kung anong gagawin nila. Pero mukhang magto-try ng something new o mag-explore, ganyan. Tapos, ang ending, for some reason, hindi nga matutuloy. Dahil may devil kasi tayo. May negativity nangyari na maaaring maka-apekto sa decision na to o plano. Baka sabihin natin ganito, planado na, no? Tapos, nung malapit na yung date o scheduled date, biglang nag-away. Kaya, either matutuloy pero nag-away muna o hindi. Pero probably hindi na matutuloy ito kasi malaki chance pag nag-away, tutuloy niyo pa ba yan? Kung hindi ma-solve, edi hindi tuloy. Pero again, more like may toxicity, negativity na maaaring mangyari na pwedeng mag-cancel o mag-postpone dito sa plano na maaaring gawin ng iba sa inyo. Kasi mukha siyang matagal nang pinalano para sa iba sa inyo. Tapos ayun, nung malapit na yung scheduled date o baka sa mismong schedule na o a day before ng scheduled date, may nag-away o nagkaroon ng parang emergency kaya hindi matutuloy o mapopostpone. So, ganun eh. Anyways, po tayo ng ibang detalye. Ano pang masasabi dito? Iba pang information na maaaring mangyari sa loob ng 2 linggo na ito. Masaya. Maaaring makatanggap ng mensahe ang iba sa inyo. Pero yung bida, probably, ayan, nanay na. May mga anak eh. Nanay na o kasal.
Ano kaya yung mensahe? Kung dito, kasal, nanay, pwede rin naman to, kumbaga applicable din to sa mga babae na hindi kasal o walang anak, pero matagal na sila nung karelasyon niya. Okay? So, pwede rin tumama sa kanila itong sasabihin ko. Ano tong mensahe na paparating? Ano ba yan? May lalaki tayo. Kaya lang, parang ano, hindi magandang news kasi baliktad. Pero tingnan pa natin, may isa pa. Ayan. So yung mensahe natin, no? Ikinlarify natin dito. Dito ang lumabas. Baliktad na. King of Wands. Ay, parang dito yata to. Upright na Four of Pentacles at baliktad na Ten of Swords. Ano tong mensahe? Mukhang di maganda yung laman ng mensahe. Baliktad kasi to. Yung mensahe mukhang manggagaling sa lalaki. Pero again, parang di sila in good terms ng lalaki. So, unang senaryo, pwede itong mula sa kanilang ex-husband o ex-boyfriend na hindi makamove on. Pangalawang senaryo, may maniningil sa iba sa inyo, lalaki. Maniningil ng utang o utang mismo. Kaya lang di niya mahihindihan to eh. Yung una, pangalawang senaryo, hindi niya mahihindihan for some reason. O hindi nyo agad-agad may iwasan ang taong to. Pwedeng ganun. Alin man dun. May pangatlo pa ba? So, unwanted connection to eh. Mula sa tao sa past, lalaki, with a friend yan, o dating karelasyon. Na parang gusto mag-reconnect eh. Kaya lang itong problema, medyo may history yung lalaki ng bad habits. Controlling, possessive, madamot, selfish, barat. Kaya lang, paano kung kasal, di ba? Kasal na siya, magre-reappear pa to. Kasal sa iba, magre-reappear pa to. Yun yung alanganin, di ba? Pero kung kasal silang dalawa at naghiwalay sila, pwede rin na ito yung ex-husband niya. Kahit single pa rin yung babae, pero mother siya. So again, pwede rin to sa mga babae, whether kasal o hindi. O may anak o wala. Basta long term sila, pwede pa rin. Magbabalik yung ex, kaya lang toxic yung ex. Hindi siya advisable na i-entertain. O kinda abusive. Pwede rin. Anyways, punta tayo dito sa huling deck. Ano ba yung deck na yun?
Kung masasabi nito, dagdag info. Affirmations. Kaya lang, yung ilaw. Sabi, to lift up your thoughts and energy and to attract what you desire, use positive affirmations. So, sa madaling salita, gumamit lang ng positibong mensahe. Para siyang law of attraction. Isipin nyo lang kung anong gusto nyong makuha. Para yun lang din talaga makukuha nyo. Huwag kayong mag-iisip o magdadasal na anything negative, baka yun pa yung dumating. New home, wow! Moving is a step in the right direction for you. Well, yung iba sa inyo magkakaroon ng new home o ma-relocate. Alin man sa dalawang yan, sa 2 linggo na to. Whether ganun na talaga yung mangyayari, nakaschedule na. O mapag-uusapan pa lang ang tungkol sa new home o relocation. Sa iba naman, pwede rin ano to. Pag move in together, ano mo yun? Magli-live in na. Admit your true feelings to yourself. Be honest with yourself. Only you know what it is that you truly desire. So, maging honest lang daw sa nadarama. In short, sabihin ko anong totoong feelings. O i-express, wag itago. Pang na-encourage yan sa 2 weeks na to. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.